Magandang araw po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, August 28, 2023. At latest update sa Bagyong Goring. As of 10 p.m. nga huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong si Super Typhoon Goring sa layong 125 kilometers silangan ng kasiguran sa lalawigan ho ng Aurora. So sa ngayon nga, napanatili niya yung kanyang lakas sa 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna, yan ho yung maximum sustained winds habang yung pagbugso o yung gustiness ay nasa 230 kilometers per hour. Ito ngayon ay nagsisimula ng kumilos pa silangan, timog silangan, sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Maliban nga kay Bagyong Goring, minomonitor din natin ay isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ho ay huling namataan mahigit 2,000 kilometro silangan, hilagang silangan ng Eastern Visayas. Hindi natin inalis yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Air Responsibilities sa linggong ito. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, pinaiigting ng bagyong si Goring itong ating southwest monsoon, kaya asahan pa rin natin kahit na walang direktang epekto yung bagyong Goring o hindi nagdadala ng mga pag-ulan, ang hanging habagat ang siya magdadala naman ng pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Visayas. Narito ating pinakahuling track ng bagyong Goring. Makikita ulo nyo dito sa bahaging ito kung saan itong bagyo ay nagsisimula na kumilos pa silangan, timog silangan. Basically ho, lumiliko na itong bagyong si Goring at inaasahan nga natin patuloy itong kikilos hanggang bukas pa silangan, timog silangan. Eventually ho, bandang araw ng Martes, magsisimula itong kumilos pa Hilaga at Hilagang Kanluran. Sa ngayon, basta sa pinakahuling track ho ng bagyong Goring, hindi na natin inalis yung posibilidad na ito ay maglandfall sa isa sa mga isla ng Batanes, lalo na kapag nagpatuloy itong medyo southerly track ho ng bagyong si Goring. Mapapanatili niya kanyang super typhoon category, kaya yung mga kababayan natin, lalo na sa Batanes, iba yung pag-ingat to dahil nga hindi natin inalis yung posibilidad na ito ay lumapit at maglandfall sa isa sa mga isla ng Batanes. Lalabas naman ng bagyong Goring araw ho ng Huwebes, posible hong hapon o gabi. So patuloy pa rin natin itong i-monitor sa mga susunod na araw. Nakataas naman ang signal number 2 dito sa may silangang bahagi ng Isabela, silangang bahagi ng Quirino at extreme northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela at ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, signal number 1 din ho sa silangang bahagi ng Ilocos Norte, kasama yung silangang bahagi ng Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Aurora, Polillo Islands at Calaguas Islands. Sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 1 at signal number 2, iba yung pag-iingat to dahil makakaranas ho ng mga pag-ulan at mga pagbugso ng hangin. Direktang epekto ho yan ng bagyong si Super Typhoon Goring. Samantala, dulot din ng bagyo, inaasahan pa natin ng mga malalakas na pag-ulan, partikular silangang bahagi ng Cagayan at Isabela. Habang bukas ng gabi hanggang Martes ho ng gabi, inaasahan din natin ng mga pag-ulan, malalakas na mga pag-ulan ho sa Batanes, Babuyan Island, silagang bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, ang epekto ho ng hanging habagat na pinaigting ng bagyong Goring ay magdadala ng mga pag-ulan, lalo na ho sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, gayon din sa Cavite, Batangas, silagang bahagi ng Palawan, kasama yung Calamian at Cuyo Islands at Antique. Halos ganito rin po inaasahan natin pagdating ng araw ho ng Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, magiging maulan din sa malaking bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa iba pang bahagi ho sa may western section ng Luzon, kasama din itong bahagi ng Antique, southwestern portion ng Iloilo at northwestern portion ng Aklan. So yung Western Visayas ho, makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan dulot ho ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Goring. Bandang araw naman ho ng Martes ng gabi hanggang Miyerkules ho ng gabi, asahan din natin yung malalakas na mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Itong tatlong mga lalawigan na ito na nasa may westernmost part ng Luzon, asahan ho sa mga sunod na araw, nakikita ho natin magiging maulan, dulot nga ho ng hanging habagat. Kaya iba yung pag-iingat
Lalong-lalo na doon sa mga lugar na may madalas na binabaha o may mga pagguho ng lupa sa mga kababayan natin dito, sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas, iba yung pag-ingat to. Maganda po kayo sa inasang malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. At kagaya nga po ng binabanggit ko, iba yung pag-iingat, lalo na sa mga lugar na madalas humbain at sa mga lugar kung saan paulit-ulit na inuulan, sa mga nakalipas na araw, posible ho yung mga landslide o mga biglang pagguho ng lupa. Samantala, posible din yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar ng Aurora, Bataan, Kamaynilaan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas, Dinagat Islands, Camiguin at Zamboanga Peninsula. Sa mga sunod ho na at least in the next 3 days, asahan ho sa Luzon, Visayas, kasama yung Zamboanga Peninsula at Camiguin, magkakaroon ho ng mga pagbugso ng hangin, dulot ho yan ng hanging habagat na pilalakas ng bagyong Sigoring. May nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybayin ho ng Luzon, yung silangang baybayin ho ng Luzon. Gayun din sa kanlurang bahagi ho ng Western Visayas, delikado pa rin maglayag. Yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahagi ito ng ating bansa, kaya iba yung pag-iingat to. Posible ho, makansela yung ating mga pagbibiyahe, lalong-lalo na po yung may maliliit na mga sakyang pandagat.